Isang maligayang Huwebes sa inyong lahat! Ngayon ay July 30, 2026 at isang araw na lang mga kasambahay matatapos na ang month of July. Ang haba ng July. Ang daming nangyari ngayong July. Tama ka dyan, Tini. Kaya kung paano natin sinimulan ng sama-sama ang makabuluhang activities natin sa buwan na to, sana ay makasama pa rin namin kayo sa patuloy na paghahatid ng kaalaman at positive vibes dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya! Mga kasambahay, speaking of kaalaman, meron tayong bagong aalamin this morning. Hindi na lang kasi basta libangan ang paggawa ng content sa social media. Dahil para sa marami, isa na rin itong pagkakataon para makabuo ng sariling career. Pero paano ba magsisimula ang mga gustong pumasok sa mundo ng content creation? Ngayong umaga, alamin natin ang mga sikreto mula sa isang content creator at blogger na si Rod Magaru. Isa namang special recipe ang susubukan nating iluto mamaya kasama ng ating guest na si Chef Maki Saliendra. Good morning, Chef! Morning, Welcome Chef! back sa Good Morning, Kuya. Naku, malaman natin kung ano bang ulam natin mamaya. Oh, titikman natin ang ipe-prepare ni Chef. At ito, may importanteng discussion din tayo mamaya tungkol sa kalusugan. May mga bata kasi na nakakaranas ng bedwetting. Ito nga ba ay normal lang sa kanilang edad? Paano nga ba masasabi na meron na itong harmful implications at warning signs? Abangan yan sa ating Usapang Pangkalusugan. Ngayon ay oras na para sa ating Daily Good News. Unahin natin itong para sa mga nasa National Capital Region o NCR. Narito ang Kadiwa schedules kung saan pwedeng makabili ng sariwa at murang bilihin. Ito ang Kadiwa sites bukas, July 31, 2026. Makikita po yan sa mga sumusunod sa Quezon City, sa Valenzuela City, sa Parañaque City, Marikina City, Las Piñas City, at sa City of Manila, Caloocan City, Navotas City, Makati City, Pasig City, at Malabon City. Ang mga available commodities dito ay ang 20 pesos per kilo na bigas. May mga gulay, prutas, seafood, itlog, iba't ibang klase ng mga karne at agri-products. Para sa eksaktong location sa bawat city, bumisita sa official Facebook page ng Kadiwa ng Pangulo na at agri.kadiwa. Ba, daming ano ngayon, ang daming sites ngayon ng Kadiwa sites na pwedeng puntahan ng mga kasambahay natin. Parang sabay-sabay dito sa NCR lahat ng mga nasa, ano ba tawag dyan? Metro Manila. Metro Manila. Ikutin natin. Yun yung sinasabi ko, di ba? Ano kaya yung mga pwede mo mabili sa Las Piñas, sa Valenzuela, Malabon. Pare-parehas kaya or iba-iba sila? Oo, kasi ng feeling ko sa Malabon, may mga seafood dyan. True. Ano pa ba? Las Piñas, ano ba meron sa Las Piñas, Ian? Las Piñas, wala, mga ano lang din dun eh. More on mga gulay, ganyan. Gulay. Oo, gulay. Pero ang good news dyan, meron sa amin. Yan. Oo, Las Piñas. finally. Finally, nintay din namin. Kaya pala gumaganong ka kanina sa screen, hinahanap mo yung Totoo ba location yan? nyo. Las Totoo ba? Piñas? Good news nga, tama. Legit. Please, di ba? Pero ito nga, isa yan sa mga reason na dapat suportahan din natin. Isa sa mga reason ay dahil hindi lang naman to para sa mga fisherman tsaka sa mga farmers natin, pati na rin sa family natin. Yeah. Imagine makakakain sila ng healthy tapos mura pa, di ba? Mura na. Mura pero de kalidad. Yan. Yun. Heads up naman para sa mga fitness enthusiasts. May abiso para sa inyo ang Philippine Civil Service Commission. Bilang bahagi ng 126th anniversary ng CSC, meron silang isasagawang Lingkod Bayani Run 2026 na may temang Stride as One, Serve the Nation. Ang race na ito ay gaganapin sa September 13, 2026 at ang starting point ay sa Quirino Grandstand at sa iba pang major cities sa lahat ng 17 regions sa bansa. Para makasali, narito ang ilang steps. Piliin muna kung ikaw ay nasa category ng individual online registration, agency-based, or group registration. Pagkatapos ay ibigay ang kumpletong detalye na hinihingi sa official form tulad ng full name, contact number at iba pa.
Siguraduhin rin na maisa-submit ang inyong information or maisubmit ang inyong impormasyon on or before August 28, 2026. Para sa registration link, scan lang ang QR code na makikita sa inyong mga screen. At kung meron naman kayong concerns and inquiries, magpadala lang ng mensahe sa ofam@csc.gov.ph o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Civil Service Commission o CSC Regional Office. Perfect! Para doon sa mga naghahanap ng sign kung kailan ba sila dapat mag-start na mag-workout, di ba? Mag-start ng kanilang healthy living. Bumili sa Kadiwa Store, tapos sumama sa fun run. Yan, di galing, ba? At lahat ng ito, hindi lang to para sa katawan nila. Dito, mapapakita mo rin yung suporta mo sa government natin, sa paglilingkod bayan. Kasi ito ay sa program ng CSC. Para sa bayan. Ito naman, meron naman tayong magandang balita mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Mas madali na kasing kumuha ng medical assistance sa tulong ng Electronic Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o IMA IFIP sa eGov.ph Super App. Dalawa na lang kasi ang requirements at hindi na kailangan ng guarantee letter o pumila at lumapit pa sa government officials para makakuha ng tulong medikal. Kailangan lang na i-download ang eGov.ph app, mag-login at pagkatapos ay i-search ang DOH EMAIFIP at piliin ang mag-apply ng tulong medikal. Pumili ng hospital na pinakamalapit sa iyo sa listahan ng EMAIFIP Partner Health Facility at i-enter po ang inyong personal na detalye. Susunod ay i-upload ang valid government ID ng pasyente at ang price quotation, charge slip o hospital bill kung na-admit ang pasyente. Hintayin lang po ang text message, email o notification sa eGov.ph app para po sa status ng inyong application at amount ng assistance na maaaring matanggap. Kapag na-approve po ito, ipakita lang ang inyong QR code reference number sa hospital o sa health center. Para sa kumpleto pong listahan ng EMAIFIP Partner Health Facilities, hanapin lang po ang link nito sa kanilang Facebook page na @RITMPH. Maganda to, no, sa medical assistance, gamit yung eGov.ph app na mas mapapadali na kasi syempre online na. Kaya yung maganda rin sa mga services ngayon, no, na through time mas nagiging kumbaga yung paglilingkod ng gobyerno ay nagagawa na natin through online. May mga transactions tayo na nagagawa. Kasi syempre yung pagbabiyahe-biyahe, nagdagdag sa oras, yung transportation pa natin hindi pa ganun kaganda, under pa rin, kumbaga development pa rin. Kaya maganda yung mga ganitong mga assistance din, lalo na sa mga Pilipino na nangangailangan. Tsaka kung ikaw ang may sakit, no, hindi mo naiisipin masyado kung saan saan ka kukuha ng pampagamot. Magpo-focus ka na doon sa pagpapagaling mo. At kung ikaw yung kamag-anak, mas magpo-focus ka na rin para doon sa gumaling naman yung kamag-anak mo na nangangailangan ng tulong. Kasi hindi ka na magpo-process ng kung ano-anong mga documents tapos pupunta pa sa kung saan-saan. Kaya good job! Convenience. At meron din tayong good news para sa mga estudyante sa Quezon City. Binuksan na kasi ang Betty Go Belmonte o BGB Research Grants para sa mga eligible QC students at academic professionals na nagsasagawa ng research na makakakontribute sa development ng syudad. Ang mga requirements dito ay ang mga sumusunod: isang verified Q Citizen ID, Certificate of School Enrollment o registration para sa students, at Certificate of Employment naman para sa mga academic professionals. Kailangan din po ng curriculum vitae o CV, research proposal, ang inyong institutional endorsement form, ethics clearance mula sa Higher Education Institution o HEI's Ethics Review Board kung applicable. Kung kumpleto na at handa na ang inyong requirements, pumunta na sa QCE Services website at mag-login sa inyong account. I-search nyo lang ang BGB Research Grants module at i-fill out ang online form. Saka i-upload ang inyong required documents. Ang mga qualified applicants naman ay sasailalim sa evaluation at interview based sa program criteria.
Makikita naman ang status ng inyong application sa QCE Services account at sa inyong email. Para sa link ng QCE Services portal at research template, pumunta lang sa Facebook page ng Quezon City Government na at QCGov. Dito na makikita yung mga mga visionaries talaga na gustong gumawa ng impact or talagang contribution sa society kasi may mga may mga kabataan or professionals na meron silang ideas pero syempre kulang sila doon sa funding. Mas maganda meron matutulong sa kanila para yung ideas or talents nila sa katuparan or parang gawing reality or tangible yung ideas nila kasi sayang yung mga talents tsaka yung mga naiisip nila. Malay mo dito natin meron Pilipino pala makaka-discover or makaka-contribute ng something na bago na hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Tama. At narito naman ang weather outlook for today. Sa Metro Manila, 60% ang chance of rain at 25 to 32 degrees ang temperatura. Kaya dahan-dahan lang, charis, sa pagmamaneho. Dahil mas mahirap mag-brake kapag umuulan at syempre para maiwasan po ang aksidente. Pag umuulan pala. Akala ko pag 8 years, mas mahirap mag-brake pag 8 years. Nag-process pa ako. Pag 8 years, mas mahirap. Akala ko pag, 12. pag maulan pala, mahirap mag-brake. Oo, delikado. Oo nga. Sige na nga. Ito naman sa dako naman ng Cebu, 60% rin ang chance ng umulan at 25 to 32 degrees rin ang temperatura. Lagi pong i-double check kung merong leaks ang inyong bahay o kaya naman moisture sa outlets bago po magsaksak ng appliances para maiwasan po ang makuryente o magdulot ng pagsabog at sunog. Ingat po tayo. Ingat. Hindi ka naman nahihirapan sa pag umuulan, no? Ha? Hindi ka naman nahihirapan mag-brake pag umuulan. Mag-book! Mag-book. Tama. Doon lang ako Hindi naman siya nahihirapan. Kayo talaga. 1-0! Sa bandang Davao naman, 10% chance lang ang ulan at nasa 24 to 32 degrees Celsius ang temperature. Kaya huwag kakalimutang mag-apply ng sunscreen at mag-moisturize at most especially uminom ng sapat na tubig para meron tayong lakas for the whole day. Tama! Ito naman ang sky updates natin for today. Ang sunrise ay naganap na kaninang 5:39 ng umaga at ang sunset ay naganap or magaganap naman mamayang 6:26 ng gabi. Talaga naman. Atras talaga siya ng umaga. Sunset, no? Pabawas ng pabawas. Nung nakaraan, 27. 26 na. 26. Pabawas ng pabawas. Pero abangan nyo naman po ang ating special features mamaya sa aming pagbabalik. Nagbabalik ang Good Morning, Kuya. Isang recipe ang ating susubukan ngayong umaga. Pero bago yan, ito muna ang ating price update sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of July 29, 2026. Siyempre, ang ating kadiwa rice na 20 pesos per kilo ay ganun pa rin ang presyo. Ang imported na bigas ay naglalaro around 43 to 60 pesos per kilo. Ang local rice natin ay 40 to 60 pesos per kilo. Sa mga karne naman, ang chicken isang buo ay nasa 208 to 213 pesos per kilogram. Ang isda sa bangus ay nasa 236 hanggang 263 pesos per kilogram. Sa mga gulay natin, ang sitaw ay nasa 110 pesos per kilogram. Ang talong ay 114 pesos per kilogram. Kamatis ay 112 pesos per kilo. At ang lettuce ay nasa 80 to 178 pesos per kilo. Ang patatas naman ay 126 pesos per kilogram. Sa ating spices, sa bawang, nasa 149 to 355 pesos per kilo. Ang pulang sibuyas ay nasa 83 pesos to 107 pesos per kilo. Ang puting sibuyas naman, 104
to 136 pesos per kilo. Ang sili natin, nasa 162 pesos per kilo lang. At ang luya ay nasa 144 pesos to 177 pesos per kilogram. For other commodities, ang ating sugar, ang brown sugar, ay nasa 72 pesos per kilogram. Ang itlog, nasa 8 pesos per piraso. At ang cooking oil, syempre, nasa 100 to 158 pesos per liter. Ayan. Para naman turuan tayo ng kanyang special dish. Ito nang inaabangan natin. Tawagin natin ang nagbabalik na veteran chef. Walang iba kundi si Chef Maki Saliendra. Alright. Good morning, Chef. Welcome back sa Good Morning Thank you Kuya. so much. Please get our viewers. Hi. Magandang umaga. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Salamat sa pag-invite ulit sa amin dito. Ayan. Thank At you. syempre si Chef ang owner ng Maki's Kitchen Yes. and the Boss Burger. Naku, batiin Maki's nyo naman yung mga baka mamaya absent kayo ngayon, Chef. Baka sarado ngayon tuloy dahil nandito kayo. Okay lang naman. And actually, mamaya magbubukas. Ay, na mamaya pa naman pala. 9:30. Binabati ko lahat ng staff ng Maki's Kitchen and the Boss Burger by Yun. Maki's Kitchen. And also, may kasama ko dalawang staff ko. Ito si Ate Des. Good morning. At saka si Chef Jam, natutulong sa atin mamaya. And also, ang aking dalawang kids. Ay, ay. Si Ate Amaris at saka si Kuya Wanso. Dito muna si Chef. Sandali lang naman. Maaabot naman si Chef mamaya dyan. Pero ngayon kasi mag-prepare si Chef ng isang very interesting dish. No? Tinatawag na lemon herb pork chop steak. Chef, please describe yung ating dish ngayon para sa ating mga viewers. Kumbaga teaser para sa Okay. kanila. So, ang recipe natin today is a lemon herb pork chop steak. So basically, ano siya, pork chop, pork Yeah. in a style ng steak style. Pero okay. ang marination is we use lemon, garlic, and basil. Okay, so Yes. parang ito yung hindi siya masyadong typical kasi Yes. usually kapag pork chop sa atin, it's either piprituin lang natin o Or ipo-pork steak kalamansi, natin. toyo, di ba? Ayan. Pero sige, ipakita pa natin yung mga ingredients na gagamitin mo. Ano po Okay, ba sure. ito nakalatag dito ngayon? Yes. So, meron tayong pork chop, of course. Yan. And then, meron tayong soy sauce, salt, pepper, sugar, pesto paste. Pesto paste is consists of basil leaves, garlic, and oil. And then, So pwede silang gumawa nito. Yes. Or pwede rin sila bumili ng mga made na yes, na pesto. meron. Pero mas practical kung gagawa ka ng sarili mong pesto paste. Ah, madali lang ba? Yes, madali lang kasi- parang ang hirap, syempre, no? Ano lang yan siya, sir? Mabale, basil leaves, Okay. garlic, and then oil. Then coating water para medyo Okay. umikot lang sa blender, and that's it. Yun na And, yun. Oo, yun lang Okay. ginagawa namin ng version ng pesto paste namin. Pero, yung iba kasi naglalagay ng nuts. Yeah. Pero, marami kasi, tulad sa restaurant namin, maraming may allergy sa mani. So, iniiwasan natin yung magkaroon ng problema when it comes to allergies. So, tinanggal na lang namin yung nuts. Allergy. Wala nang problema. Para Okay. walang problema. Para mas masarap ang kain. Yeah, okay. So lemon and And then lemon and then garlic. Siyempre, di mo Fresh, alam fresh ang garlic. Sige, chef, simulan na natin. Paano ba ang Okay. unang step Alright, natin? so first step, eto, adjust muna natin to. Okay. Ah, okay. So, pork chop. So, iano lang natin siya dyan. Lipat lang natin sa pan. Alright. And then, let's season it with salt. Very generous. Is very generous para medyo lumabas yung lasa niya. And then, pepper. Sa pepper, we used ground pepper. Oo. Para kumapit siya dun sa mismong meat. And then, here yung sugar. Ano lang yan? Nasa sayo kung anong gusto mong palabasin. Kung gusto mo medyo maalat, then add salt. Okay. Kung gusto mo medyo matamis at medyo Pinoy style, lagyan mo Asukal. sugar. Oo, Yeah. di ba? And then, we have this pesto paste. Yan. Ito kasi, yung pesto, kasi baka hindi familiar yung iba sa lasa ng pesto, chef, no? Paano mo na i-describe yung lasa ng basil sa kanila? Kasi Medyo leafy. hindi ko ma-explain kung paano ba yung yung lasa ng basil, pero ano siya, no? Parang fresh yung niya. Fresh yung lasa, leafy, tapos medyo earthy rin siya.
Basta hindi mo ma-explain, pero masarap eh. Oo, diba? And then, haluan mo siya ng lemon. So, lalo mag-i-infuse yung yung lasa ng basil mo, ng pesto mo. Okay. And also, garlic. Fresh garlic. Fresh garlic. Yun. Yeah. Generous amount. And, well, ito ginagawa natin to, just makita ng mga viewers natin. Pero, mas masarap to kung ibababad mo siya ng 24 hours, overnight. Kasama lahat ng ton na dry ingredients na nilagay natin. Yes. Okay. So, and lastly, yun yung soy sauce. And then, yes, just like what I said, mas masarap to kung ima-marinate mo siya overnight. Overnight. Yes, overnight. Okay. Overnight. And then, we'll do it, yan. Kailangan kumapit talaga. Yes, kailangan kumapit talaga siya. Malinis po kamay ko, kanina pa po ako ugas ng ugas, ha? Ayan, so, mamassage mo lang yan. Hanggang sa pumasok lang yung lasa. Yeah. Yung iba, kapag nasa modern kitchen, ang ginagawa nila para mas mabilis pumasok yung lasa is vina-vacuum nila. Okay. Kung Vina-vacuum meron. nila, yes, kung merong vacuum. Yeah. Pero kung household lang naman, na pambahay lang, or pang negosyo, pwede na yan, i-overnight mo, mas masarap yan. Okay, so that's it. Okay, and now, let me call ang aking chef, Chef, Chef Jam. Alright. So, siya yung... Morning po. Good morning, kuya. Papakisuyuan natin na magluto. So, itong marinated pork chop po natin is ngayon naman i-fry lang po ba natin? Pan-fry. Pan-fry lang. Yes, pan-fry. So, parang grill pan. Pan-grilled, yes. Sorry, baliktad pala. Pan-grilled. Pan-grilled lang siya. Pan-grilled. Okay. Okay, so, una is papainitin natin yung, meron tayong dalang cast iron. Cast iron skillet. Oo, cast iron pan. And then, papainitin lang natin siya. And then, let's put some konting butter para medyo, Okay. chef, do the honors. Yan. So, butter yung gagamitin po, hindi tayo mag-oil. Ito na po yung ano Yan natin. yung ano lang siya, parang Base. pinaka-base lang Yeah, natin okay. siya. Ayaw naman natin lumabas yung mismong lasa ng margarine or yung butter. So gusto natin, ang lumabas na lasa is yung marination natin ng Okay, wag masyado ng lemon marami. herb. Pero may dagdag din siyang flavor nga kapag Yes, doon no natin doubt. siya pinrate. Yes. Ayan. So right after that, pagka naluto na yan, ang kapartner niyan is the best is gravy. So we have this gravy here on the side. Ayan, para... Okay, chef, let's go. Let's go. Alright. Chef Jam of The Boss Burger by Mac's Kitchen. Yung. There. Dalawa-dalawa lang. Para Bango. Bango. Ang bango talaga. Ano yan, actually, our best seller sa Mac's Kitchen, sa catering namin, is yung Mayo Back Ribs. Secondary to. Pero Okay. now, itong mga last months ng catering, medyo nangingibabaw itong Kaya lemon pala herb ito pork ang chop ating natin. showcase ngayong Yes. araw. Kaya yan ang ipipresent natin today. Pero chef, meron ka bang, huwag natin sabihin sikreto, may tips ka ba? Para yung mga pork, kasi usually yung mga pork chop pag niluluto natin, nagiging dry eh. Tumitigas. Kasi di ba yung pork chop, usually dry yung meat niya. Yes. So ano ba yung tips natin para naman hindi maging matigas at dry Dumi, ang pork chop natin? Ang sikreto sa pork chop, even sa beef, na kasi sa beef naman, ang counterpart nito sa Cut. beef is yung mga tibong-tibon. Okay. Di ba? So, ang sikreto lang dyan is wag yung masyadong luto. Wag Okay. well done. Wag well Okay. done. Talaga Oo. kahit pork? Yes. Oo. Wag masyadong well done kasi Okay. yung well done, pag gano'n, matigas talaga siya eh. So, kailangan medyo papunta na siya dun sa medium well. Okay. Medium well, yes. Hindi naman siya pwedeng iyan ng medium rare kasi Pork siya. pork siya. At saka medyo manipis yung cuts. Oo. yung slice. Siguro Oo. importante rin yung cuts. Yes, din. Kasi importante minsan, rin. may mga makakapal yung hiwa ng pork chop. Napansin ko yung hiwa natin dito sa ating lemon herb pork chops, maninipis. Yes, no? half inch. Yan, half inch Half lang. inch. Huwag masyado Oo. makapal. At Para- sa gantong heat po, ano po ba? High heat po ba High ngayon heat. ang High heat. ating High heat grill? siya. Ayun. Kailangan malakas yung apoy Oo, high para heat. hindi siya masyado ma-overcook. Yes. And then, yung consistency, kaya ang ginagamit natin for pan grill is cast iron is kasi consistent yung ano niya, yung heat niya. Pantay-pantay. Pantay, Oo. pantay siya. And then,
do mabilis, so kailangan mo siya talagang bantayan para hindi siya, kailangan na lang siya, not golden brown, not black, yung saktong luto. Bakit? Ganito, Oo. ganito lang yung gusto nating luto. Okay. Yan. Okay. Kaya yung kulay na Huwag masyadong sunog Yes, para huwag hindi masyado- ma-dry. Para hindi mag-dry. Yan, oo. Yes. And, ang sikreto pa dyan, halimbawa kung may natira ka, kasi kung medyo small family lang kayo, tapos marami kang naluto, and then since sakto lang yung luto mo, medium well lang, so may pagkakataon ka pa na kapag i-reheat mo siya, Pwede ba? pwede pa. Oo nga. Hindi pa rin siya titigas. Totoo. Kasi minsan kapag yung mga matitigas na ano, parang ayaw mo nang kainin kasi Totoo. sobrang Totoo. tuyo na. Ayan. Konti pa, chef? Alright, sige. Kaya mo na. Press down. Yun. Yan. And habang niluluto natin ito, chef, pwede ba, ito naman, pag-usapan natin yung ating size na gravy naman Yes. para dito sa ating lemon herb. Ano po ba itong gravy natin? Ito siya, Kasi sir. gawa na eh. Gawa na, oo. Gravy natin is consist of ano lang yan, beef stock, garlic, butter, soy sauce, and then yung seasoning natin, sugar, salt, pepper. So yung ating gravy, parang ito yung typical gravy Typical natin. gravy, Okay. yes, na babagay sa lemon or pork chop steak natin. So medyo ano siya, medyo nasa savory salty side Yes. yung gravy natin. Yes. Paired with the fresh, earthy, Yes. citrusy na ano, na lemon herb. Ayun na, tapos Yes. na. Ito na nga hinihintay natin eh. Okay, so meron tayong, okay, Chef. Isa pa lang. Makapal tong isa eh. titikman natin. May mga gawa na tayo, This is for taste test ni Sir Josh. Para makita natin yung Yes. doneness ng pork na hindi siya You know, dry. there you go. Diba? Kasi usually nga sa mga kasambahay natin, baka pag nagluto ng pork chop, yung mga bata hindi masyado mahilig kapag pork chop kasi nga, ano ba yan, tigas, ang dry. Ito yung sikreto pala, kailangan tama lang yung cooking time. Hindi Sir, masyado just taste it. Do the honors. to taste. Yeah. May buto. Masarap pag may buto talaga yung mas tender. Pero Yun lang very sir. fresh talaga nga. At saka, hindi siya dry, hindi siya mahigit. Yes. Kapag kumakain ka usually ng pork chop, nagsisiksikan sa mga ngipin mo, sobrang dry. Pero, True. ito pala yung tip ni Chef, para nga Eto. mas masarap at mas fresh itong ano. Ang sarap ng ng timpla. And Maganda masubukan natin itong mga kasama. Lemon herb pork chop steak mamaya. ito naman with, Meron pa tayong gravy. meron pa tayong 4 dito para sa iba nating kasama, pero syempre ito, akin na to. Alright. Malamang naiingit na yung mga kasama natin dyan. Musta kayo dyan? Mukhang masarap yan eh. Amoy na amoy namin dito. Oo, mukhang masarap. Pero mamaya, makikisali kami dyan ni Tinia. Pero ito naman, may tanong tayo, no? Pwede bang kumita online kahit wala pang 10,000 followers? Sa panahon ngayon, isang video, isang Facebook post, o isang TikTok reel lang ang minsan ay nagiging daan para magkaroon ng libo-libong followers. At para sa ilan, maging isang full-time career. Pero paano nga ba talaga kumikita ang isang content creator? Kailangan ba ng milyon-milyong followers para mapansin ng brands? At paano ka magsisimula kung gusto mong gawing oportunidad ang paggawa ng content? Ngayong umaga, makakasama natin ang isang content creator at blogger na matagal nang gumagawa ng digital content at nakatrabaho na ang iba't ibang brands. Let's welcome Rod Magaru. Good morning, Bo! Good morning. Good morning, Iya. Good morning sa lahat ng mga nanonood. Yun. At pag-uusapan po natin itong content creation. May question lang po kami. Paano po ba kumikita ang isang content creator? Okay, so agad-agad. No? Bale, explain ko lang mabilisan. Yung content creation is, ito yung mga content creator na nag-share ng stories, nag-share ng mga iba't ibang content, iba't ibang niche content sa online. So, before kasi it's either journalist or a new media. Ngayon kasi na siya, everyone is doing content na, no? So, paano ba kumita ng content creation? Actually, marami. So, kung ikaw ay isang vlogger, pwede mong i-sponsor ang iyong content. Kung content creator ka, pwedeng meron kang
brand partnership. Pwede rin namang meron ka ding pwede ka rin mag-affiliate marketing. Yung mga nagpo-post ng mga products para meron kang commission. So iba't iba yung uri ng pag-earn. So ako kasi nag-start ako sa vlogging, ang pinakauna kong mga ways to earn is sponsored content or kaya yung mga advertisements sa site. So yun, iba-iba talaga yung mga ways para kumita. Oo. Pero kailangan mo ba talaga? Ito kasi lagi iniisip ng mga tao, ayoko gumawa ng content kasi wala naman akong followers. So kailangan po ba meron kang libo-libong followers bago ka mapansin? O mas mahalaga ba yung quality nung ginagawa mong content tsaka yung engagement sa tao? Kasi di ba meron pong ganun eh. Yeah. Pag tinitingnan mo yung mga social media platforms ngayon, meron siyang professional dashboard. Tapos mache-check mo kung maayos ba yung engagement ng mga posts mo or doon sa iyong account. So alin po ba talaga yung importante sa mga yun? So, una-una, actually, yes and no. So, pwedeng madami ka kasing followers, pero hindi mataas yung engagement ng post mo. So, for example, meron kang pinost na isang content, you have a 500,000 following, pero hindi naman sila nag-engage sa content mo. So, on the other hand, kung meron isang creators na may 10,000 follower, pero sobrang dami nag-engage, sobrang highly engaging ng content niya, yun, doon nagkakaiba. Kaya importante sa akin yung quality pa rin ng storytelling mo sa content mo. Kaya yung following, hindi rin talaga siya ganun, hindi rin talaga siya ganun na dapat i-consider kung gusto mo maging creator talaga. Actually, meron nga po talaga, totoo yung sinabi ninyo na mataas nga yung followers, pero yung nagre-react dun sa mga posts, Yes. di ba? Parang hindi nagtutugma, hindi nagbabalance. So, mas mahalaga po pala talaga yung engagement. Oo, quality talaga. Importante na matutunan mo yung storytelling saka yung kung paano ka mag-engage sa audience mo. Kasi minsan, meron kang content pero may mga nag-engage sa'yo, hindi mo naman nire-replyan. So, hindi siya ganun nagiging highly engaged content. Okay. So sa mga yung sa mga brands, no, like na-mention niyo po kanina, mas masasabi po ba natin na mas lapitin ng mga brand yung mga, kumbaga, mataas yung engagement kaysa sa mas mataas yung mga followers? Okay, so ang brands kasi, syempre nakikita rin nila yung numbers muna, no? Pagtingin nila, halimbawa, itong creator na to, meron siyang 20,000 follower. Pero ang brands, meron silang way to measure kung ano yung engagement mo, reach, impression. So, dun sila na-discover, yung mga creator dun na-discover maliban sa following. Actually, meron nga po ngayong mga brands talaga na hinihingi nila yung mismong laman ng professional dashboards mo. Hihingi sila ng screenshots, Statistics, titignan nila yung stats mo. So, factor nga talaga yun, no, Sir Rob. Pero ano yung pinakamalaking pagkakaiba naman nung pag-usapan naman natin yung platforms? Kasi ang dami ngayon. May Facebook, Dami. may Instagram, may TikTok. Oo. Meron Social pang media. naglalabasan na iba, may YouTube pa tayo. So, ano po ba yung iba't ibang mga platforms na to and paano sila kumikita separately? Okay. Sige. Yan, ang ganda ng question mo kasi sobrang daming social media platform because before kasi it's either you're a YouTuber or a vlogger. Ngayon, so isa-isahin natin. So ang YouTube, sobrang strong niya sa mga long form videos. Si YouTube is kinokompensatean niya yung mga creator na yung content nila yung mahabaan talaga, yung mga 20 to 30 minutes, yung talagang experiential. So si YouTube ganun siya. Si TikTok naman is good for virality, discovery. So kung talagang meron kang talent or meron kang pinapakita na entertaining doon, TikTok is a good platform for you. Facebook naman is high on Filipino audience. So talagang malaki yung reach mo kung ikaw ay isang Facebook creator. Twitter naman is good for conversations, news, mga news building. So yun. And then ano pa ba? And vlogging. So, ang vlogging is kung ikaw ay isang ordinary netizen na nagsa-search, yung mga vloggers, doon sila papasok kung saan yung mga permanent articles nila, doon mo madidiscover sila. Hindi sila yung instant na mataas yung engagement, but on the long run, parang nandun sila to provide permanent articles. Tsaka iba yung vloggers sa vloggers. Yon, iba yung vloggers of vloggers. Yung vloggers ay yung nagsusulat, experience, and vloggers naman is yung
nasa harap ka ng camera. Meron po bang platform na ginagamit yung mga vloggers? Like, meron ba silang specific na website na pwede silang doon mag-start kung gusto Good nilang question. mag-vlog? So, ang mga vloggers, pwede silang mag-start ng vlog for free. Punta lang kayo sa Blogspot. Hanapin nyo lang sa internet, Blogspot. It's a Google platform din. Or WordPress.com. Sa WordPress.com naman, pwede kang mamili ng mga iba't ibang design. Yun, maraming design or maraming mga templates na available for vloggers. Oo, maraming kumbaga maraming options din, tsaka yung ways to earn. Pero sa mga gusto, naging interesado sila, paano ba magsimula? Mas importante ba yung magandang may camera ka o magandang content idea? Okay, for me, ang creator dapat kung ano yung meron ka ngayon, start ka lang kung gusto mo talagang mag-share ng information or stories, no? Huwag kang ma-pressure kung wala ka pang sobrang gandang camera. Kasi parang wala kang magagawa kung iisipin mo na, ito lang yung ko. Kasi minsan, may mga content na captured lang on an ordinary phone, pero sila yung viral. True. So, it's more on storytelling talaga yung pinaka-importante sa pag-share ng mga stories. Tsaka minsan yung mga tao po, mas nafe-feel nila na nakaka-relate sila dun sa mga may normal lang na camera, yung hindi Exactly. sobrang perfect nung pagkakaayos ng camera, yung talagang nakikipag-usap lang. Saka kasi, ngayon, authenticity na yung labanan Hindi siya yung, minsan pag masyadong, alam mo yung plakadong True. content, parang, Feeling nila ads agad. oo, parang ads na siya, tama. Tsaka naalala ko yung isang sikat na content creator, sabi niya, kung gusto mo mag-start ng ganyan, content creation, pagiging vlogger, yung pinaka-best na camera na pwede mong gamitin is kung ano yung meron ka ngayon. Diba? Totoo naman, kasi talagang, kumbaga mas rewarding para sa'yo pag nag-start ka small, diba? Tapos you build your way up. Kaya parang ayun yung isa sa mga magandang advice sa pagsisimula din na narinig ko. Pero ayun, ano naman po yung mga content at trends na napapansin nyo po ngayon? May mga ganyan po ba kayong nakikita? Yeah, so sa ngayon, ang trends is, ano ba yung mga trends ngayon? Ang trends ngayon is, yung mga audience natin na hihilig sila sa content about fitness, travel, yung mga tips, yung mga Lifestyle. Lifestyle. So, Pampaganda. oo, yan. Beauty, meron ding personal finance, yung mga marami ding naghahanap ng mga content about personal finance. Pero kung ikaw isang content creator, dapat alam mo agad personally kung ano yung gusto mong gawing content. Hindi ka sasabay lang sa trend, no? Para maaalala ng audience mo kung ano yung pagkakakilanlan sa'yo. So, hindi lang yung uso to ngayon, ito yung gagawin ko. So, kasi nawawala yung trends hindi siya permanent So, importante na meron kang sariling branding talaga. At yung kaya mong isustain. Yun. Para may sarili kang identity dapat. Correct. Hindi ka nakikiano lang. Pero paano ba napapansin ng isang brand, yung isa namang creator, gaya nung nabanggit mo kanina, ano yung mga katangian? May mga ganun ba sila? Mga katangiang hinahanap maliban sa dapat marami kang follower? Okay, so unang-una, syempre, minsan labanan din talaga ng numbers yan, di ba? Pero yung brands ay yung brands, maliban sa hinahanap nila yung statistic ng isang content creator, ang ginagawa rin nila is, unang-una, yung professionalism mo sa trabaho. So, halimbawa, naka-work na nila. Ang brand kasi maaalala nila kung, si ganitong creator, nakatrabaho ko na to. Nakakapag-submit na to ng on time, kumbaga nakapag-deliver naman siya ng tama. So, maayos kausap, ganyan, hindi reklamador, yung mga ganon. Pero basically, ang brands talaga, meron na talaga silang measurement kung papaano makahanap ng creator. So, minsan naman ang isang brands or agency, nag-outsource sila within the creator community. So, halimbawa, ako, vlogger na rin ako, tapos parang i-ano nila ako na, meron ka bang kilalang ganon? Parang i-commission nila ako to do that. Kasi mas
personalize yung pagkakakilala ko sa fellow creators. Ang galing. Ang dami palang ways kung Yeah, paano yeah. nakakakuha itong mga brands, kung sino yung kukunin nilang content creator. Pero kapag nagsisimula na po bang magkaroon ng collaborations, ano naman yung dapat natandaan ng mga creators natin para mas maging professional? Kasi sabi mo nga kanina, napaka-importante ng professionalism. So, paano nila dapat or paano ba dapat maging professional once na nakakatanggap na ng mga ganitong collaboration? Ayun. So, unang-una, kapag naka-receive ka na ng inquiry or naka-sign ka na ng contract, importante, i-treat mo yung content creation as profession talaga. Hindi siya yung basta, gagawin ko to mamaya kasi ano. So, once na nag-enter ka na into contract or an agreement with a brand or a product, importante na alam mo yung deliverables mo, kailan ba siya dapat gawin, meron bang dapat na isubmit na draft, ano ba yung mga hindi dapat sabihin. So, may mga content requirements kasi talaga yung mga brands na dapat sundin. Dapat ba, saka alam mo kung kailan ka ba mababayaran, kailan ka ba, yung mga ganong, so importante na basahin mo yung agreement bago mag-enter. Kasi pagka undercompensated yung pagkagawa na ito ng content, baka ibalik lang siya ng brand or hindi siya ma-satisfy. So, yun yung sinasabi ko lagi na dapat professional talaga pag gagawa ka ng content creation, as a content yun. Yun, ganun yung sobrang importante. Alamin mo rin yung mga terms and conditions. No? Kasi usually sa mga ganyan, ang hahaba. Iba parang, sige, okay lang, pipirma na ako. Mukhang okay naman sila kausap, no? Okay ka collaborate. Kaya maganda na babasahin natin yung mga terms and conditions din ng mga brands. Pero sa mga sa mga baguhang mga content creators, ano yung tingin mo na pinakamalaking pagkakamali na nakikita mong ginagawa ng mga baguhan na content creators? Oo, ako din, personally, meron, kahit hindi baguhan, may mga napapansin pa din ako na dapat i-improve, no? Unang-una, kung ikaw ay nag-start as a creator, importante na wag mong gayahin yung mga sikat na content creator ngayon. Wag mo lang silang gayahin. Gawa ka ng sarili mong identity, no? And at the same time, kung ikaw ay nagsisimula na as a content creator, tapos nakagawa ka ng 2-3 content, tapos walang nagla-like, walang nagsabihin mo, ay, hindi to para sa akin, ayoko na. So, ang advice ko sa mga nagsisimulang creators, wag lang silang mag-stop, gawa lang sila ng gawa. Kasi hindi naman siya overnight success eh. Hindi siya lahat, pag-post mo, viral ka na. Talagang hindi naman siya ganun kabilis. So, para sa akin, importante na maging consistent ka sa ginagawa mo. Consistency is the key pala Tama, dito sa consistency. content creation, mga kasambay. Bawal yung masyadong tinatamad, di ba? Bawal yung yung mabilis panghinaan ng loob. Matampuhin, Tuloy-tuloy. no? Oo, hindi lang na-like or hindi na Ayoko comment. na. Ayoko na. Ayoko na Bawal post. pala yung ganon. Pero may mga tao rin po talaga kasi na natatakot naman magsimula. Pero iba-iba kasi yung dahilan. Yeah. Hindi sila confident, feeling nila hindi sila kasing ganda ni ganito, or wala silang ma-share. Ano naman po pwede mong maipayo sa kanila? I think eventually mawawala na rin talaga yung hiya mo kung gusto mo talaga maging content creator, no? Pero babalik lang ako dun sa before kasi nung nagsisimula pa lang yung content creation dito sa Pilipinas. It's either you're a blogger or a vlogger. So yung mga vlogger na talagang nasa harap ng camera, sila yung mga confident talaga. Pero yung mga vlogger na sikat na mga nagsusulat, merong iba sa kanila na hindi na nakapag-transition into to vlogging or camera facing kasi not because they're not confident but because mas effective sila into As anonymous. as a writer or as anonymous. So para mawala yung hiya, feeling ko gawin mo lang siya talaga consistently eh. Hindi siya yung kasi pag nag-post ka ng isang content, you're open for criticism, di ba? So, yun yung pinaka-importante na dapat handa ka na ma-judge, ma-appreciate ng mga tao. So, pag ginawa mo lang siya ng ginawa, eventually mawawala rin talaga yung yung hiya yung takot na sa post. Tutuloy-tuloy mo lang. Actually, dati din ganyan ako eh. Parang nung una, parang hiya ako. Pero pag kumbaga through time, kapag lagi mo in-expose yung sarili mo, parang nawawala ng konti yung hiya. Kaya totoo po yung sinasabi nyo na tuloy mo lang kahit
wag ka masyadong tumingin muna sa mga engagement, lalo na kapag nagsisimula ka. Yeah. Start Mahal small. mo, di ba? Mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka napipilitan. Start small. At ayun po, Sir Rod, para sa mga viewers natin na gustong subukan yung content creation bilang sideline o maging full-time career po nila balang araw, ano po yung pinakamahalagang payo nyo sa mga gusto pong mag-start ng content creation? Okay, so ang pinaka-advice ko sa mga gustong mag-start as a content creator, ang lahat ng gustong mag-start ng content creation, meron tayong space for everyone. Kasi ngayon merong trend na ito yung sinusunod, bukas iba naman. So, until you start doing your content, saka mo lang malalaman kung para sa'yo talaga siya o hindi. And at the same time, be professional sa lahat ng mga agreement and brand partnerships na i-enter mo dahil kung gusto mo talagang kumita, kailangan maging professional ka sa paggawa ng content. And ang masasabi ko lang, yung content creation, dapat hindi yung kumita agad yung maging mindset mo. Hindi siya yung... Dapat magaling ka lang talagang mag-share ng story and yung income susunod na lang yan. Hindi siya yung pinaka-main factor para gumawa ka ng content. True. Naalala ko nga yan, hindi ko alam na sasahod na pala ako sa... Unang sahod ko sa Facebook, nagulat pa ako. Sabi ko, Akin ba to? Ang aga naman ng sahod ng akala ko sa work. Pagsilip ko, sabi ko, bakit doble? Oh, yung pala sahod ko na pala yun as content Kumbaga, creator. bonus na lang talaga Bonus na kung lang meron siya. talagang True. Hindi na chine-check. kitain. Ayun, sa mga sa mga gusto niyo po, baka may gusto po kayong i-promote, of course, and batiin. Sige po, go ahead. Well, wala naman. Magandang umaga lang sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga content creator, at sa lahat ng mga gustong maging content creator. Ayun, magandang umaga at sana ituloy nyo lang yung mga ginagawa ninyo. At ako kasi 17 years na akong as a content creator. Nag-start ako as a vlogger 2009. So, yung mga inaaral ko lang talaga yung mga bagong dumadating na mga platform. So, ayun, good luck sa lahat ng mga gustong maging content creator sa Pilipinas. Yun, at ayun po, maraming salamat po Thank you. kay Mr. Rod sa mga tips at insights na binahagi niyo po sa amin this morning. Malaking tulong po ito, lalo na sa mga gustong subukan ang content creation. And sa ating namang mga kasambahay, there's no rush to start and there's no deadline for success. Take your time, keep learning, and enjoy the journey. Dahil a happy life will help you try. Ganda na. At stay tuned lang kayo mga kasangbahay dahil mas may interesting topics pa kayong abangan mamaya sa aming pagbabalik. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Ang oras po natin ay 7:26 ng umaga at oras na para sa ating usapang pangkalusugan. Ang pag-ihip mga kasambahay sa kama ay karaniwang bahagi ng paglaki ng maraming mga bata. Pero hanggang kailan ito maituturing na normal? At kailan na ito dapat ikabahala? Alamin natin ang mga signs na dapat bantayan kasama ang ating favorite urologist, si Dr. Joseph Lee. Good morning, Doc Joseph! Good morning. Gusto ko man na mag-react you. Sabi mo kasi, Pag-ihi sa kama. oo, di ba? Opo, naranasan ko talaga yan. Siyempre, pag you yan, pag adult ka na. Po? nananasan. Opo, Adult pang na, adult na. oo. Ay, hindi na, Dok. Tama na. Siguro parang huli ako na ganyan mga 11. Yes. Oh. Bata. In medical term yan, Ian, Tini, you call that nocturnal enuresis. Enuresis is the involuntary urination. Ang urination kasi ay voluntary, meaning controlled. We controlled the process of urination at such time na yung pantog natin puno na, dapat ilabas yung residual, yung ihi, no? Magandang umaga kasi baka may nagbe-breakfast. So yun ang natin. Pero pag naging involuntary siya, ibig sabihin, wala siyang, hindi mo kontrolado, basta lang gusto niya, lalabas siya. Nocturnal because it comes in early morning, no? It becomes the basis of, lalo na sa mga bata. Kaya bakit bata?
Kaya sometimes kasi bata kasi, the bladder is stimulated early in the morning because uminom sila, nag-feed sila, either breastfeeding, di ba? Minsan may binibigay mo yung mga bottle drinks, di ba? Yung mga fruits, yung mga sinashake nila, di ba? So they tend to urinate a bit. But this one becomes a problem kasi hindi siya regular na nangyayari. It becomes very, very frequent. Ibig sabihin, umiihi siya na hindi kontrolado. Now, pag yung sinasabi natin, what is the age group of bata? Pag baby ka pa, okay siya. Diba? But if you're like 3 years old to within the 6 years old span, diba, Ian? Parang di na yata yun. Kasi during this time, parents, especially mothers, should already train their children yung bladder manners. There should have been a bladder manners. Sinasabi ko, Tini. Ibig sabihin, sasabihan ng nanay, kasi I put example nanay kasi usually nanay naman Pag nafe-feel mo, anak, na parang puno na ang pantog mo, siyempre hindi masyadong alam kung pantog, no? Pag naiihi ka na, you just have to tell me, then we bring you to the proper area. Diba? Oo, siyempre hindi naman natin pwede papagalitan lagi ang bata kasi pag ganon, hindi nila fault yun So what you have to do is you have to train them. Oo, yung kaya sinasabi natin. Ayun, Doc, yung kumbaga yung age ng mga kids na topic po natin. Pero pag, Doc, pag 25 years old na, ibang usapan na po yun. No? Ay, that's a problem. That's a very, very Iba big na problem. problema yun. Either your bladder training has not been adequate, you have not you surpassed that. Oo. Habang nagbe-bedwetting ka pa rin, siyempre hindi maganda. Imagine mo, gusto mo bang gigising ka, Tini, basa? Tapos titingnan mo, oy, Adult ka na. nagwiwi ako. And that's not normal already, no? Unless, sabi ko again, unless, we always place an unless na meron kang congenital, yung mga problem, even during childhood, na umabot doon sa punto, Ian, na adolescent ka na, meron. So, you can have an involuntary urination. Hindi yung sinasabi, pag normal ka, ganon, no? Nawawala yan, and at physiologically, tuturuan mo yung pantog mo. Lagi natin sinasabi sa lay na mag-behave. Pero ito kayo sinasabi niyo po kanina na 3 years old to 6 years old, yun yung klase ng kapag... Classical usually ita. Opo. Yung everyday, dapat yung everyday po ba yung pinag-uusapan natin dito na tinatawag na hindi normal? Or pwede rin naman yung 3 Yes. to 6 years old, naiihi siya, pero occasionally lang kapag sobrang pagod. Or... Pag naging frequent na siya, Tini, minsan, like in a week span, parang every day is one, and every other day is another. Or every single micturition or voiding. Micturition, voiding is the term for nagwiwiwi ka. Nawiwi kasi sa atin, ihi, di ba? So, nakikita mo, basa ang The child, Ian, Tini, would not tell you. Ikaw na lang makikita mo, parang basa. So, every time, di ba, ang nakakapagod magpalit ng bedsheet. True, Doc. Totoo po yan, lalo ng mga kids Can you po. imagine? Oo. Oo, di ba? Factor din po ba, Doc, dito o yung reason is yung hours of sleep? Factor din po ba siya? For children? Ako for children. Yes, it could be kasi nababago. Kaya lagi natin sinasabi, pag bata, lalo na ngayon yung bata ngayon, we avoid a lot of gadgets. The sleeping pattern turns to be deviated in the sense na kasi nanonood sila, lalaro, tapos matutulog sila in very late, di ba? They become very Napupuyat. late. Napupuyat. Lalo na pag yung hindi nasusubaybayan ng parents because the parents are out for work or whatever, very late na napupuyat, and your bladder tends also. Tapos kasi pag gising ka, you tend to drink a little bit, tend to di ba? So, yung synchronicity, or circadian ng pag-void ng pantog ay nababago. Which Dok, is hindi. normal ba yun, Dok? Kasi meron akong, naalala ko nung 5 years old ako, nasa nursery ako niyan, may mga kaklase ka pang naka-diaper.
Yes. Is it normal? 5 years old. Kasi Oo ang nga, reason no. ng nanay, ayaw daw nagsi-CR. So, iihi na lang sa diaper. Ngayon, Dok, iniisip ko, tama ba yun, Ang laki Dok? na Or nun, 5 may years. certain age lang na dapat hanggang ganitong age lang din na diaper ang anak? Hindi nga tama yun. Kasi kung yung pets nga natin maayos, dinadala natin sa mall, nagbabayapper. Yung bata nagda-diaper. That's why you should teach them before they reach the school age, yung preschool, yung nursery. Yung nursery pa ba Yes yan? po, Oh, nursery. Nabusa ko yun, nursery, prep, Prep, ganon. yes. Prep 1, prep 2. Yes, Doc. You teach them. Of course, it's like sometimes it's difficult. Yeah. Lagi sasabihin ng ibang ating mga parents, paano nyo ituturo? So, ibig sabihin, pag nakita nyong yung bed ay basa, sasabihin nyo sa bata, next time ha, we will do it properly kasi pag lumaki ka na, minsan nakakahiya, di ba? Tapos yung bed mo maamoy, gusto mo ba yun? Baka you teach the child and the brain starts to think, ay hindi pwede. So ngayon yung bata will control. Okay, ngayon if it's a sound sleep ng bata, siyempre sabihin mo tulog na tulog eh. Tudo. Eventually, they will wake up kasi nasa mind na, kasi you train your mind, no? Na sasabihin ng na gigising yan bigla. Iiyak, okay lang yan. Pag iiyak siyang magwiwiwi, okay lang yan. Paano iyan? At least nasa proper place, sa area, okay lang yan. Hindi yung iiyak siya, makita mo. Baka madala niya, Dok, hanggang sa pagiging adult niya. Puro gano'n lang. Hindi siya na-trained, Dok. Kaya importante yung It guidance. should be, it should not, and it should not be. That's the word, no? May mga parents nga ako kilala, o sige, kapag ihi ka ng ihi, tatanggalin ko yung kutsyon sa papag katutulog. May mga ganun. para madisiplina. Sige, sa karton ka na lang. Para ma-discipline. Terroristic ng di ba? So, yung terroristic ng dating na na atake pag train, hindi rin maganda because the child tends to retention ng ihi ay magiging madalas kasi pipigilin niya, magkaka-infection na siya ngayon. Kasi alam niya kasi pag pinigil niya, hindi siya ihi. Pero pag kahit na ihing-ihi na siya, pipigilin niya, mag-infection siya. Kasi yung proseso na sinabi mo, papaluin ka, papatulugin ka sa papag, whatever, andun sa mindset niya. So it is instilled to her or him something that is inflicting. So hindi mo siya naturuan. Natakot mo lang siya. Oo, natakot mo lang siya. So, lagi kala mo, naturuan mo, hindi. So, the proper way is really, really be positive and make them understand that this is a fault. Now, kung iyan, nasabi mo na yan, very good, ikaw na-explain mo. Hindi pa rin na continues to do that. Because the brain tends to follow in a sequential communication na paulit-ulit. Yeah. Ako naniniwala ang lahat ng ating brain ay mautak. Tamad lang, hindi nyo lang tinetrain. Kasi minsan sinasabi natin, di ba? Hindi ako magaling, mas magaling siya. Mas magaling siya, naisip niya yun, hindi na siya nagkaroon ng narasan na nabet. No, you train. Kasi there is a repetition. When there is repetition, the brain is bugged. Alam mo yon? Yeah. Ayaw rin ng brain ng paulit-ulit. Nakukulitan din. Nakukulitan. Pag nakulitan yan, it sends a message na, ayan na naman. So, gawin mo. Hindi nila alam, when you send a message to the brain, meron ka ng nerve impulse telling the bladder, umayos ka. Kasi sabi ng amo natin, lahat ng system natin, remember, ang amo tayo. Tayo yun. So, whatever you act, whatever you think, your brain tells and the rest follows. Do you believe that? Ang galing nun. Yeah, magaling ang Diyos. Oo, ang problema natin, hindi nating amo yung mga device natin. Oo, baka magalit na naman sa akin mga bata. Diba? Sabi kasi ni Google, ganun. Ay, nako, sige. No, those are things that will tell you or confirm to you na tama ang ginawa mo. But at the end of the day, it is your brain that tells you what to do and what is proper.
Now, yung conversation natin, yung pinag-usapan natin, yung nocturnal enuresis, because we tell them that this happened and we have to do it like this. Yeah. Yung mga Tama parents ba? lang talaga, Dok, kailangan maging patient sila sa mga anak din nila. Oo, and you can cite, hindi cite in contempt. You can cite yourself an example. Anak, ako rin nagkaranas ng ganyan. Yes, sasabihin naman ng bata, yes, mama, oo. But na-ano ko yan, na-overcome ko yan. Galing. Diba? Ganunin mo. Pwedeng hindi. Kasi minsan, sasabihin mo, ay, hindi ko naranasan yan, anak. Oh, ang Na-invalidate dirty-dirty niya. agad. Oh, yes, dirty-dirty niyan. So, feeling niya, dirty-dirty. Mas Na-invalidate. mahirapan siya mag-process ng niya, training. Dok, sa mga parents, paano naman po nila matutulungan yung mga kids nila na ma-manage po itong bedwetting? Ay, sana nakikinig sila ngayon sa atin. No? That's one, no? Di ba? Hindi, what I say is like, kanya-kanya yan. Kanya-kanya. It's difficult to train our parents. Really, di ba? Lagi natin sinasabi. It's how to deliver and how to train the kids individually. Pero lagi natin sinasabi, there's a way to do it, there's a process. Kung sa'yo mas maganda, mas bongga, di sabihin mo ng maayos, di ba? Huwag lang traumatic. Very true. When you think to have traumatic, yung enuresis magtutuloy-tuloy niya. Actually, enuresis, nocturnal enuresis, or bedwetting na sinasabi, is a physiological process. Normal naman yan. Nawawala lang yan. Kagaya ng sabi ni Ian, it doesn't come on a seasonal thing. When you say seasonal, it's 25 years old ako, magbe-bedwetting ako. No, it's not that. You have to overcome it. Now, the more it becomes very eminent pag natotrauma o natatakot ang bata. So pag hindi pa siya na-process yung maayos yung bedwetting niya, tapos may mga natakot siya sa system niya, di ba, nightmares. Mga ganon, yung mga other traumas, di ba? Yung ganon. So, lalong ma-aggravate yan. Naiihi na yan. Hindi lang naiihi sa bed, baka standing, nakatayo lang, umiihi na. So, ngayon, the bladder is so confused now. Kaya sa mga magulang, maging patient tayo sa mga anak natin. Kasi walang higit na makakaintindi sa kanila, no, Dok? Exactly. Kayo, mga magulang. Parenting yan, di ba? You have topics like that, parenting. How do you do parents, di ba? Lagi ni sinasabi, I say it like that. Oo, are you sure the other parents are good? There's nothing good or there's nothing wrong. Walang formula, Dok. Walang formula. It's how you train. Oo. Kung hindi ka sang-ayon sa pagpalo, pag sabi, huwag kang mag-ihi yung ganyan. Di sabihan mo na lang paulit-ulit. Hindi ako marunong magsalita. O di mag-sign language ka. Ano kayo sa sign language? Hahanap ka talaga, Dok, ng kung ano yung effective sa anak mo. You see what is effective, what your Siyempre, you have a conversation with your child. This is very important. So, siyempre, sasabihin ng bata, lalo mga female child, no, mga bata, Mommy, really? I will get sick? Yes. So, don't do that. So, if you cannot, you wake up. If you feel that you find something, yung sa puson, di ba? Hindi na alam yung to. Then you come to me, you tell mama, and we'll do it. Alam niya yan. So every time you train it, mawawala din. Tama, di ba? Tama, Dok. Tsaka even, no, kahit sa bedwetting, yung simpleng bedwetting, malaki po talaga yung role ng parents, no? Yes, para sa and you mga don't kids. leave it, Ian, Paano? You don't leave it without training, Kasi minsan sasabihin ng ibang parents sa isang yung sa husband niya, ay mawawala rin yan pagdating ng panahon. Ay, may iba hindi. Diba? Just leave it as is. Kasi na-experience ng one of your parents. Diba? Parang ay, mawawala rin yan. Siguro hindi mo lang naalala kasi baka sinabihan ka rin ng parents mo. But you don't shove it off na because mawawala lang siyang ganun. No? It's something to be kasi later on you'll get what? Yung problem ng infection, problem ng bladder, mantog. Worst comes to worst, baka yung kidney mo magkaano. Kasi because of that. Di ba? Oo. Yun. Doc, what's your advice naman po sa may anak po na nagbe-bedwetting? Advice niyo po sa mga Ayan. parents?
yung mga anak, mismo yung anak, advice sa mga anak na parents. Okay. Mga parents. Oo. Mga parents, unang parents, try to be patient in doing your advising your bedwetting. Now, kung feeling mo yung bladder training hindi ka maalam, edi magtanong ka sa expert. Di ba? Doc Joseph. Joseph! Ganun. Joseph Marami B. naman. Pediatrician mo. Oo, di ba? Naging pediatrician ako. Yung pediatrician mo, pag hindi alam ng pediatrician mo, tanungin mo sa ibang doktor. Di ba? Oo. Pag ayaw mong doktor kasi mahal, kasi baka hindi yung parents mo, yung grandparents, di rin alam. As friends, that is the time you can Google and read. Di ba? But don't advise your child na sabi ni Google, your Google is not you kasi you are the parent. Yeah. Maguguluhan ngayon ng bata, sino si Google? Uncle ko ba siya? Diba? It is you that trains your yung advice ko. So for children naman who are knowledgeable already in but you always tell your little things, your little discomfort. Lagi ko sa little discomfort to your parents. Maging Ginagawa pa ba vocal, yan? makipag-communicate. Ganun pa ba yung mga bata noon? Hindi eh. Device eh. I see that, no? I think that will be a problem. Kayo kasi, lalo na kay Gen Z, when you have kids, anong generation na yung kids nyo? Yun ang hindi natin malalaman. Abangan, Doc. Abangan! At dahil dyan, sasabihin ni Ian ito kasi doon nyo pwede akong hanap. Oh, yun, sa mga naghahanap kay Doc Joseph, pwede nyo puntahan si Doc Joseph sa Rejuvenative and Male Aesthetic Wellness Center. Pwede nyo silang kontakin sa 0917-509-9288. Located po yan sa One Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Binyan, Laguna. Doc, sa mga gusto nyong i-greet today, please greet po. Sino ba i-greet? Oo, we just recently had our 10-year anniversary kay Tito Loreto sa Genesis organization, Genesis Organic Spirulina Family. Congratulations. And na-miss niya kayo. Oo, hopefully they come back. And for the rest of my health team talaga, see you. Mga pag ganyan na si Doc, kinakabahan na ako. Kinakabahan ka ba, Tim? Parang ang scary Yung parang, nun, ah. abangan nyo ako, paparating na. Para naman bagyo. Naku. Ang saya-saya talaga Diba, ng morning kapag kasama si Doc Joseph. Maraming Thank you, salamat thank you, po. thank you, Ian. Dr. Ian. Joseph. Alright, and ngayon naman, puntaan naman natin si Joshua kasama ang ating chef na si Chef Maki para sa isang masarap na breakfast. Broski, kamusta na dyan? Kita niyo ba? Chef, ang dami nating inanda ngayon. Bukod din sa ating lemon herb na pork chop steak. Ano po ba yung ibang nakahanda dito sa ating table ngayong araw? Ayun, so dinala namin lahat ng mga pambato namin Yun. sa Bestseller. catering at saka sa The Boss Burger. So, meron tayong buttered chicken. Eto yan. Buttered chicken, one of our best sellers sa catering. And then ang ating penne arrabbiata. Arabiata? Yes, Bakit penne arabiata? Medyo spicy siya ng konti. Spicy. Oo, medyo Italiano ang lasa. Yun. And of course, we have our burgers. So we have this dismissal. Dismissal? Yes, dismissal burger. Bakit dismissal, Chef? Ang kwento kasi ng mga burgers natin, Sir Joshua, is galing kaming call center. Okay. Oo, so ano ko doon, TL, team lead ako. Okay. So part ako ng operations, and then yung misis ko, nung last guesting ko nandito siya, aheniti ko yun. Okay. Oo, ngayon, pasaway. Sinera, laging late. So lahat, kaya nung malapit na siyang ma-terminate, sabi ko mag-resign ka na lang. Para medyo para medyo maganda yung pagkaka-exit mo. Okay, sa yung... Oo, kaysa yung ma-terminate ka, medyo pa ang pangit tingnan. So ngayon, nung nag-resign siya, forced resignation rather. Okay. Forced resignation. Kasi, andun na eh. Ngayon, ang nangyari, overnight, doon namin naisip yung pangalan ng mga burgers. Okay, isa-isayin natin. So, eto, Una ang... actually, ito, verbal warning. Verbal warning. Verbal una. warning, ito, verbal warning. First offense. Regular burgers, first offense. Okay. Okay, tapos, eto naman, kapag may cheese na, second verbal Okay, warning. second verbal warning ka so sa ngayon, akin. Kapag yung medyo namumuro-muro ka na, Ako po. yes, meron na yung tinatawag yung focus alert. Focus alert is dalawa yung patty.
Okay. Oo. Saan ba So, yan? wala dyan ngayon. Okay. Oo. Pero dalawang patty patty. siya. Okay. Ngayon, kapag tumatlo ka na, Ayun na. final warning na siya. Okay. Ngayon, naglabas din kami para lahat kumpleto hanggang termination. We have termination burger, 10 patties. Grabe. Oo, parang 1 kilo siya na beef patty. Okay. Na ganyan siya kataas. Tapos may bacon, may cheese, may vegetables pa rin. Terminated na Ayun, talaga. Termination. Dahil dyan, Chef, please, promote naman natin yung ating kitchen and yung Boss Burgers para sa ating mga kasambay na nanonood ngayon na interesado ma-terminate. Saan ba sila pwede pumunta? Okay, ang aming restaurant is located in the Bella Vista Subdivision, General Trias, Cavite. Andun yung The Boss Burger by Mackey's Kitchen and also yung Mackey's Kitchen Catering Services. We offer catering sa lahat ng events, kasal, birthday, and kahit anong events yan. And also, I would like to take this opportunity to thank GMK for having us. And dahil sa inyo, dumadami ang aming kliyente. Maraming salamat. And ayan, so Chef, promote mo na yung tindahan natin. Go ahead. Okay. Kain po kayo sa The Boss Burger sa Bella Vista po. Matitikman nyo po ang ating mga burgers, mga chicken, ribs. Mabenta rin po ang aming ribs. At syempre, itong ating lemon. Yes, lemon lemon herb. herb pork chop steak ang ating dalang-dala ngayon. So, that's it. Thank you so much. Maraming salamat, Chef. Thank you, Chef thank you. Jan. Thank you. Maraming salamat for guesting for us today at wish you more luck sa inyong catering and business. Thank you so much. Sana mas marami pang mga kasambahay na matikman talaga ang luto ni Chef Maki. Maraming salamat, Chef And Maki. hi sa inyo lahat. Mamaya bali tayo yung kids. Ganito yung mga kids ni Chef Maki at ang kanyang wife. Balik ba tayo sa ating mga kasama dyan na nakapili na ba kayo kung anong gusto nyo ma-terminate o verbal warning muna? Lahat gusto titikman. Lahat. Wala kaming iiwan sa'yo. Walang pipiliin kung pwede naman tikman lahat. Pwede, no? Kunti-kunti lang. Kasi pag napasobra, baka mapunta ka sa mobile, dental, and optical clinic. Tama. May schedules Napasok niyan. talaga. No, Ganun diba? na. Meron tayong schedule ngayong July 30, 2026. Ang Unit 1 natin nasa Barangay Belance, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Ang unit number 3 ay nasa Purok 6, Maginhawa, Diversion Road, Poblacion, Barobo, Surigao del Sur. Ayan, kung ayaw mo ng ibang unit, Unit 4 ka na lang. Rizal Avenue, Purok Lower, Lumboy, Barangay. Nalilito ako, Joshua. Tuburan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ayan. Ang unit number 6, Josh, ano ba ang unit number 6? O, ikaw na. 6, punta kayo sa Barangay Campagao, Bilar, Bohol. Yun, at ito naman yung mga schedules ng ating MCGI Diagnostic Center and MCGI Charity Center schedule. Ang MCGI Diagnostic Center na nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time po dyan from Monday to Thursday ay 10 a.m. to 12 p.m. Samantala, pag Friday naman po, 5 a.m. to 9 a.m. Meron din po tayong MCGI Charity Center sa Parañaque City. Mga kasambahay, nasa 4th floor yan ng 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Bukas po yan every Tuesday. Ang registration time is from 5 a.m. to 9 a.m. Yes, meron din tayong MCGI Charity Center sa Quezon City. Malapit sa akin, ha? Sa 35 Reliance Barangay, Nagkaisang Nayon, Quezon City, every Wednesday. Registration time is 5 a.m. to 9 a.m. Gising na ang mga senior. Nagkaya ko. Maaga pumila nga eh. Oh, sige. Tulad sa MCGI Charity Center sa Davao del Norte, located at Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Ang registration time ay nagsisimula ng 6 a.m. hanggang 11 a.m. And of course, ang ating MCGI Clinic sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday po yan, mga kasambahay. Ang registration time, 5 a.m. to 9 a.m. Oh, kita-kita dyan bukas. No, Tini? Yeah, kita-kits Tama, kami oo, bukas. si Kami, Tini. ha? Oo, kasi kayo. Pero kung gusto mo kami Oh, puntahan, balitaan ko kayo doon ha. pwede naman. Bakit saan kayo pupunta? Marikina, doon sa ating charity center sa Marikina. Okay. Kala ko saan ka pupunta na Kukumustahin ko lang sila doon. O, kumusta kayo balik ka dyan? dito. Tapos dito na Ganon. ako. Mga ganon. Ganun.
Mga kasabay, para naman updated kayo sa ating mga good news at inspiring features, huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya official social media pages. Yes, at dahil dyan, ako man nagsasabi o ikaw na, sige na. Kung na-miss nyo ko at ayaw nyo akong tantanan, oo, may Grabe yung tan lines mo, Dok, ha? Oo. Talaga nag-enjoy ka. ha? Congratulate. Saan? Nag-enjoy ka sa bakasyon. Sa Sambuan. Ang ganda ng tan lines ni Dok, pang mayaman. Iba talaga yan si Doc sa mga vacation. And magsalita ka na. Pag na-miss ako ng mga tao, Tama, saan tama. ako hanapin? Kung na-miss nyo si Doc Sabi Joseph, na nga ni Ian yan. puntahan nyo. Para makulit tayo dito para maalala nila sa Rejuvenative and Male Aesthetic Yes. Wellness Center. Contact number is 917-509-9288, addressed at 1 Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Binyan, Laguna. Kung gusto nyo maging masaya, Yan. oo, magtawanan tayo. Kwentuhan lang pala. Magkwentuhan lang tayo. Bisita lang pala dun, Dok. Bisita Hindi lang. pala o, nagpa-check picture up. taking. Oh. Pero ito naman mga kasabahay, good morning Kuya! Would like to thank EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. Love your Oh, perfect po rin yan. Lagi may bakil eh. Oh, ay, ewan ko ba? Ewan ko ba, no? Bukas. Sige na nga. bukas. Sabihin Ay, wala pala ko nga bukas. ang ano mo. Love your eyes. Ay. Na-operahan na, Dok. Ay, oo. Pero batang wala EO ka din yan. ako since 11 years old. Lagi ako dyan bumibili ng contact lens. Oo, paparinig pa. Paparinig. Baka naman. EO. 1 year pa lang po ako gustong sabihin. nagpapahinga sa pagbili Oo, sa EO. Ay, hindi Talaga? pala kasi ako bumibili ng contact lens ng mama ko sa EO. Nagpaparinig Pwede rin baka sa reading glass ko? Oy, pwede. Pwede. Kailangan mo ba, Dok? O kailangan ko. Baka naman, EO. Ako naman. Dok, araw-araw kami Ang dami na. Oo, ilang beses natin sinasabi yan, no? Oh, may yan, oo. Baka naman, no? Tapos, naman. pagkatapos natin, yung mga cameraman Tama. natin, yung staff naman natin, Baka naman sa sali na nating lahat. Oo. Ngayon kami Para ni mas Ni masaya. Broski kahit pang formal Sabi ng shades na EO. lang. Oo, pwede yun. Subo Ito tayo. mga to. Oh, Talaga? Ito, batiin nga na si Doc Jack Mendoza of J.A. Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. J.A. Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For inquiries, visit their Facebook and Instagram page or visit the clinic at 161 in 1/3 floor, Bansalangan Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 917-312-5742. sabi ni Direk, tama daw sinasabi natin sa EO. O, di ba tama yan, Tama Ian? yan, O, go, Doc. Ian. Tama yung pang-hype ni Doc. Pero ako naman, babati lang din ako. Good morning sa Miranda's Rickson family, Victorina family, kay Go, kay Tala, and kay Sam. Good morning! Ang saya-saya talaga, di ba? Ang saya-saya, Saya-saya. Yan ang ating Thursday morning Yan, tanong mo, features. gising na ba ang mga Gising na yan sila. mga admin ng EO? Mapapanood Ay, kala mo tapos na? Hindi pa! Tapos, Dok. Naman, sige na. Oo. O, sabi, EO, love your eyes. Isa Doc, isa pa, Doc. Ikaw nga, Dok? EO, sana all. Yung ang tagline nila. Love your eyes, Doc. Love your eyes. Wala pa Go, 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 go. eh. Wala pa eh, di ba? EO. Love your eyes. May ambassador na agad dito. Ay, nako. Nako. Asa na, Yung sinusubukan. Free advertisement. asa na yung ballpen dyan? Papirmahin na to. Alam mo, feeling ko next week nandito na sila. Ito talaga si... Wow. Basta kaya yan, Dok, papagalitan tayo. O, tinan mo, hindi tayo Pwede tayo sa pinapaalis. marketing yan. Natutuwa lahat ng staff, ng cameraman, ng director kasi inaano ko na, sana naman. Iba talaga ang Diba? manager natin eh. Kaya nga. Iba talaga yan si Doc. Magaling Joseph PR eh. natin yung PR. Baka ano masabi. Kita-kits tayo ulit bukas for more fun-filled activities dahil kita nyo naman, mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya! Ayan sila, Chef Maki.